ang pag-aaral sa Philippians chapter 2, 12-13. Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayon ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Ang talakayang ito ay umiikot sa paalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos na ipagpatuloy ang kanilang masigasig na pagsunod sa Diyos, hindi lamang kapag siya ay naroon, kundi lalo na ang kanyang pagkawala. Binibigyang diin ang kahalagahan ng personal na pagsusumikap sa kaligtasan na may takot at panginginig na nagpapakita ng kababaang loob at paggalang sa Diyos. Gayunpaman, malinaw ring ipinapaalala na ang tunay na lakas at kagustuhan upang sumunod at pagmumula sa Diyos mismo, nagsisimula sa Diyos mismo, na siyang gumagawa sa puso ng bawat isa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Ang balanse ng personal na pananagutan at biyaya ng Diyos ay sentral sa mensahe na nagtuturo na aktibong pananampalataya na umaasa sa kapangyarihan ng Diyos. Ano ba ang pagsunod at personal na pananagutan sa kaligtasan? Binibigyang diin ni Pablo ang patuloy na pagsunod ng mga taga-Pilipos, hindi lamang kapag siya ay naroon, kundi lalo na sa kanyang pagkawala. Hinihimok ang bawat isa na lubusin ang gawain ng sariling pagkaligtasan na may takot at panginginig na nagpapahiwatig ng kababaang loob at paggalang sa Diyos. Ang pagsunod ay hindi lamang panlabas kundi dapat magpatuloy kahit walang nakatingin. Ang takot at panginginig ay nagpapakita ng seryosong pagtrato sa espiritual na buhay at pananagutan sa Diyos. Ang Diyos ang pinagmumulang lang lakas at kagustuhan. Ipinapaalala na ang Diyos mismo ang gumagawa sa bawat isa upang magnais at gumawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Ang kakayahang sumunod at gumawa ng mabuti ay hindi lamang sariling pagsisikap, kundi bunga ng pagkilos ng Diyos sa loob ng tao. Ang biyaya ng Diyos ay mahalaga upang magampanan ang mga hinihingi ng pananampalataya. Ang balanse ng personal na pagsusumikap at pagtitiwala sa Diyos ay sentral sa mensaheng ng talata. Ano bang smart insights nitong pag-aaral nito? Balanse ng personal na pagsusumikap at biyaya ng Diyos. Binibigyan din ng talata ang parehong personal na pananagutan at ang papel ng Diyos sa kaligtasan. Ang pagsunod ay dapat magpatuloy kahit walang nakatingin na nagpapakita ng tunay na debosyon. Ang Diyos ang nagbibigay ng lakas at kagustuhan upang magampanan ang kanyang kalooban. Ang takot at panginginig ay nagpapahiwatig ng kababaang loob at paggalang sa Diyos. Ano naman ang kahalagahan ng takot at panginginig sa espiritual na buhay? Ang takot at panginginig ay hindi nangangahulugang takot na parusa, kundi ng malalim na paggalang sa Diyos. Ito ay nagpapakita ng seryosong pagtrato sa pananampalataya at espiritual na paglago. Ang ganitong disposisyon ay nagbubunga ng mas masigasig na pagsunod at pag-iwas sa kasalanan. Ano naman ang papel ng Diyos sa lahat ng mabuting gawa? Ang Diyos ang aktibong gumagawa sa puso ng tao upang magnais at gumawa ng mabuti. Hindi sapat ang sariling lakas, kailangan ang patuloy na pagkilos ng Diyos sa buhay ng mananampalataya. Ang lahat ng tagumpay sa espiritual na buhay ay dapat ibalik sa Diyos bilang papuri. At ano naman ang paglago sa pananampalataya kahit walang gabay? Ang tunay na pagsunod ay nasusubok kapag wala ang leader o tagapagturo. Ang mga taga-Pilipos ay hinihimok na magpatuloy sa paglago kahit wala si Pablo. Ang ganitong uri ng paglago ay nagpapakita ng maturity at tunay na pananampalataya.
Magandang gabi sa inyong lahat.